Good afternoon po, good morning pa rin mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is October 21, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Landers sa Alamang, sa may Daang Hari po ito, Almanza dos Las Piñas. At dadalhin po natin yan sa may Avida Towers Alabang, sa may Prime Street entrance, sa may Madrigal Business Park, Alabang Zaputi Road, Alabang Village, Muntinlupa. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng lugar, o pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila at makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. www.pagcor.ph/pagcor-guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim ng regulasyon ng PAGCOR. Paalala ni Tenko, ang mga illegal online gaming sites ay nagdudulot ng panganib at sumisira sa tiwala ng publiko, dahilan para mawala ng malaking kita ang gobyerno. Pick up po. Pick up po. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero, NXT Capsule. Dito ako bilhin. Mahalagang paalala, ang NXT Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sure? Yeah. I'm not familiar yet. Okay, that's it. Hey bro. Bro. Bro, என்ன தெரியுமா இப்போ அந்த Hey. Good morning. எங்க இருக்க? அப்படியா? Magandang Martes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel, may prado po para sa Attorney sa CBN. Kasama po lahat
pati ang aking labang nagka-partner Liza Aquino. Magandang hapon po sa ating lahat. Mga kapamilya, ngayon sa October 21, 2025. Ilang araw na lang bago ang doon. There are 65 days before the lipas. Yes. Go. Pero kung doble na ako ng balik ngayon, pwede ko tayo mag-ala Korean ngayon. Actually, ito yung mga pananalita natin, or kung mababa yun, ang pamihan season. Pero yun nga po, kahit October na, tabilin na nga po nun. Pero pa rin po mga nasa laspas ng bagyo, sa kamakilan sa ating po mga kapamilya. Kami po ay nagdarasal ng inyong agarang pagbawon. Ngayon po, lahat ng mga nanonood po sa atin ngayon, ang naman po baon para sa ito. Of course, ang haligpit pa, yung idalagang alas ng po yan ang hapon. Kompleto po ng balang Aquino del Prado. Para po sa inyong lahat. Good afternoon po sa mga nanonood ngayon sa San Tibon Channel 26. Saan tayo ba po natin Tibon providers? Sa lahat naman po ng ating mga kapamilya worldwide na nakatungkol po sa The Filipino Channel, I1CST, ang ating dalawang live channel sa social media, YouTube Live at Facebook Live ng CDMM, Tele, Radio. At syempre, lupin po sa lahat ng mga nakikinig po dyan. Sa Metro and Mega Manila po yan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa oras po na wawag sa inyo, ipadali na po yung mga katanungan. Kaya sa saan po mga 0919-78-2000 po yan. At pwede rin po kayong maging live caller. Agad na po ang pagtawag sa 8944-1101 local 571-572 at 5672. Kaya po, tawag na! Text na! Comment na ang Hello Attorney! Hello Attorney! sa oras po na wawag sa inyo ng hapon. Atin na po ang nandun. Atin na po ang nandun. Protektado ng bata ang mga karapatan mo. Hello Attorney! Alright, ang ating sabi po sa day mga classmates ay isa po sa mga bagay na sa loob ng 2 taon ay hindi ko natin nakikita pag-usapan. Ito po pag-uusapan natin ngayon ay bago rin po terminology sa kanya. Ito po ang midnight appointment. Ano nga po na ito? Nasa naman din po ba sa batas? Yun po dito sa mga tinatawag natin midnight appointment. So, partner, So, ang midnight appointment, wala namang talagang nakasulat sa kahit sa eksakto pwede sa isang literal step. pero yung description o talagang prohibition ay nakasaad sa ating 1987 Constitution. At ito ay isang limitasyon na ba natin ang kapangyarihan ng ating executive na kapamilya ko ng ating president. Ang tawag ko dyan, medyo far-reaching plenary session, malawak, malalim, hanggang sa kapangyarihan na magdalaga sa iba't ibang komisyon sa gobyerno. Pero ito, provision sa Article 7, Section 6, ang sinasabi dito, ang tawag na dito, sitting president. So kaya, yung pagkakataon sa department na mayroon acting president, so sino-cover dito, limitasyon dito, hindi sila pwedeng mag-appoint, within 2 months, immediately ang next presidential election. Tandaan natin, kasi ito na yung panahon na magpapalit na after 2 years. Wala pa tayo sa bakit natin ito pinag-uusapan. Ayun, merong lumabas na balita kahapon na parang talaga congressman Remulla o Remulla nanawagan sa tawag ng midnight appointment 204. Sabihin, ito yung mga na-appoint na bago magkaroon ng transition ba natin outgoing ka outgoing
umalis na pala ang dati. Di ba siya nag-retire? Kasi natapos yung kanyang 7 years term. Okay. Alright. Outgoing. So, bakit natin pinag-isapan? Alam mga yan, laban sa appointment. hindi naman presidente. So, Ombudsman Remulla. Sapagkat, Ako, Ombudsman Margaret. oo, kumbaga, yung maitutuloy na midnight appointment. Kasi partner, dito, isang halimbawa ng prinsipyo ng batas na bagamat wala itong kumbaga express prohibition. Halimbawa, sa yung dating ombudsman na natapos na yung termino, ngayon may bagong ombudsman. So, doon sa period, tandaan natin, wala namang presidential election sa ombudsman. Pero, kasi dito, partner, at ang batayan natin dito, yung mga kaso na nadesisyonan ng Korte Suprema. Kapag partner, bagamat hindi ito yung pinagbabawal, yung reason behind the prohibition, kasi bawal mag-appoint doon sa tinatawag natin ating gabi ng iyong pananungkulan. Kasi ano ba yung reason behind this? Kasi pwede ba, kumbaga, pwede mong sabotahin sa ganda natin. Huwag na natin. Ako ito, super cool. Pwede mong sabotahin yung susunod na administrasyon. Kasi by that time, partner, halimbawa, 2 months before the election or even after the election, medyo alam mo na, hanggang end of your term, partner, usually second Monday ng Mayo ang election. At ngayon nga, ang bilis na, partner, within a week or less than a week, alam mo na kung sino yung maituturing na president-elect for the next presidential term. Eh, kumbaga, utusan ni 6 na linggo pa na natitira sa termino ng outgoing president. Pero, doon sa loob na yun, doon 6 na linggo, plus 2 months before that, 2 months before the presidential election, pinagbabawal na mag-appoint siya. So, bakit? Kasi nga, kung tutusin mo, eh, pwede niyang ilagay yung kanyang pinagkakatiwalaan para bantayan kung mayroong mga kaso na pwede isampa sa kanya, ito yung magtatago ng ebidensya. O kaya, ito yung kung hindi nakapartido yung na-elect, eh pwede manabotahin, hindi nila gagalingan, hindi nila gagawin yung trabaho. So parang mag-reflect doon sa bagong presidente at mabibigo siya sa kanyang tungkulin. So kung tutusin, ito, napakalinaw nitong wisdom behind the prohibition na hindi bigyan ng free hand, malayang kamay para pumilit ng kanyang mga pinagkakatiwala. Hindi ibig sabihin, partner, na wala siyang tiwala dito sa mga naunang sinapoint or ng kanyang predecessor. Ang sinasabi dito ng batas at ang sinasabi ng batas ay huwag mong pangunahan ang bagong tatalaga. Kasi partner dito, hindi natin panati-check kung yun bang ginawa nung umalis na or retirado na or ombudsman within 2 months back before the end of his term. Kasi wala namang ganun. Hindi pa lalabas sa contract yun. Kasi hindi ito kontrata, partner. Dahil siya ay independent constitutional body. Pwede talaga lang siya. Walang paper trail. Wala lang parang old taking yan. Meron din, partner. Meron yung oath of office. Meron din yung, kumaga, subject din yan, partner, sa review ng ating civil service commission. Kasi sila yung pinaka-HR, human department ng buong bureaucrata. Pero bukod doon, yung limitasyon, partner. Kaya ang galing nga ng ginawa ni Ombudsman Remulla, una, sinabi na, kung para hindi naman nakakahiya, hindi kayo mawala ng mukha. To save face, parang sinasabi niya, okay, mag-tender kayo ng certificate resignation at mag-reapply. Hindi naman yung sinasabi na tatanggalin niya. So, kumbaga, binigyan niya pa ng pagkakataon na patunayan nila. Hindi lang dahil malapit sila. Kasi hindi naman ina-assume na talagang malapit sila. Kaya sila na-appoint bago bumaba yung dami ng dito. Pero dito, partner, sa tingin ko, kasi lalo na napakahalagang tungkulin ng
office of the ombudsman, so dapat yung nakapaligid sa kanya ay mayroon siyang tiwala. Kumbaga, yan ang limit. Halimbawa, tandaan natin, ano bang trabaho ng ombudsman? Sila yung dumidinig sa mga preliminary investigation, parang DOJ. Pero sila yung DOJ, preliminary investigation sa mga graft and corruption cases. Yung mga kaso ng pagdarambo, type ng pondo, tinatawag natin malversation of public funds and public resources. So, kung tutuusin dito, partner, bagamat walang express provision, walang batas na nagbabawal dun sa dating ombudsman, yung reason behind the law dito, at yan ay, kumbaga, hindi naman sa walang pinaghuhugutan sapagkat itong mga kaso, halimbawa, itong sinasabi, Agat versus Yahoo. Oo, ano yan? 2003 case nito, yung appointment is kumbaga Anong way position niya? before Anong position? hindi na nakalagay dito. So, hindi rin nakalagay ng department ito on? Actually, hindi, kumbaga ito yung mga summary lang. So, pwede nating balikan yung detalye. Pero ang prinsipyo dito na batas na ngayon, partner, hindi kailangan na within sa 2 months or kahit na way before or kaya halimbawa yung day before the 2 months prohibition kasi Considered as midnight appointment yun? kung mapatutunayan na ito daw ay binadali at mayroong pagka-suspicious circumstances. At paano natin makikita? Tinitingnan yung bawat isa. Kasi kung walang nag-question, wala namang Mag-iimbestiga, oo. Okay. Pero kahit na nga ganito, partner, kahit na nga yan, mayroon ng pagbabawal. Kung tutusin mo, kung ikaw yung na-appoint, hindi ba talaga kung gusto mong magsilbi dito sa bagong ombudsman, hindi ba mas maganda na ibigay mo sa kanya yung final decision. Kagaya no, parang ginagalang pa rin ng bagong ombudsman yung karapatan. Kasi kung tutusin, kung nagmatigas sila sa kung tutusin, meron namang batayang legal. Kasi kung tutusin, kung way before na sinasabi at wala namang suspicious circumstances, hindi naman mukhang minadali. Kung tutusin, matibay niya kanilang appointment. Pero, kung sakasakali, halimbawa, may pinalusot dyan, kung hindi naman qualified. Kasi dapat may background check din yan, Oo. di ba? Tandaan natin sa kahit na ano plantilla position, ito po yung mga permanent position sa gobyerno. Bilang pagbabantay ng Civil Service Commission, may naka-akda po yan na tinatawag natin qualification standard. May sapat ka bang educational attainment? Dapat, lalo na sa ombudsman, karamihan sa posisyon yan, dapat abogado or meron kang natapos ka ng doctor or ng law, at siyempre yung law proper. Bukod doon, dapat for certain position, ikaw ay lisensyado abogado, nakapasa ka ng bar. Ano pa? Dapat meron kang for certain higher official partner, dapat meron kang certain number of years na experience. Hindi pwede fresh graduate, hindi pwede freshly naka-alimpakat ng abogado. Oo. Okay. Pero pag ganyan, ano po kakapamilya, pinag-uusapan po namin dito yung qualifications for ombudsman. Pero basically, in general, like sinasabi niya, attorney, dapat lahat ng mga empleyado sa anong po ehensya ng gobyerno ay dumadaan po sa qualification Standard. Halimbawa, Dapat doon. isang malinaw na qualification standard ay yung pagpasa sa civil service exam. Ayun, isa pa yun. So yun, meron niyang professional, meron niyang professional, at meron pang mas pataas niyan, yung tinatawag natin executive service. Yung accredited, validated by yung tinatawag natin SES board, executive service board. Oo. So, ito po ang pinag-uusapan natin, di ba, yung qualifications nila. Balik tayo sa midnight appointment. Yes, partner. Okay. Kapag po ganyan, partner, na na-assess na hindi siya qualified for the job,
say for example, bigla akong in-appoint sa ombudsman, wala naman akong background sa legal eh. Oo, Journalist, naman. broadcast journalist yung mga natakot ko. Eh, pwede po ba na bigla ka lang tanggalan ng posisyon no? Ayan, magandang tanong. Oo, kung Kasi dapat, ano nila. may magko-question yan sa civil service. Pero kung wala Kasi magko-question. qualification ang pinag-uusapan natin. Pero halimbawa, kagaya nun, ito ay under suspicious circumstances at mukhang minadali. Halimbawa, yung mga posisyon mismo, halimbawa, kasi doon sa, kahit naman yung mga sekretary, diba, meron yung mga immediate staff. May mga asset, usage, basta Oo, diba? So yung mga yun, napakahalaga no? Dahil para maging epektibo, halimbawa yung mga sekretary or even yung ating ombudsman, dapat yung kanyang mga nakapaligid sa kanya ay hindi siya lagi lumilingon sa kanyang likod na ako, baka may inaalis o may isilit na dito para pirmahan ko kung ano mang desisyon, kung ano mang aksyon. So dito, partner, napakahalaga na mapanatili. Kasi tandaan natin, partner, yung tiwala na inalaga natin na napakahalaga mo na kagaya ng office of the ombudsman. Ito na yung partner dito ng public office, the public trust. Kasi sila ang kung nagpapahawak nun. So, partner, enforcer sila yan. Partner, kasi talagang sila yung dapat above suspicion. Eh kung yung nagpapatupad, naku, galing ito dun sa previous administration, identify them doon sa previous presidential administration. So, baka, proteksyonan. So, hindi sabihin, whether dismiss nila yung kaso o itinuloy nila yung kaso, isipan ng publiko, may duda pa rin. Kasi nga, naku, hindi on the merit. Okay, baka hindi on the merit ang decision. Kasi nga, meron niyang koneksyon, meron niyang pabor na nakuha doon sa So, labas na dito yung qualification assessment. Kahit dapat na yun, sobrang partner. galing So, mo, kung tutusin, pwede mo, kumbaga, questionin doon sa mismong pag-ibig na appointment. So, dinadali, itinago. paano naman kung bigla ikaw ang nasa side, kung ikaw ang na-midnight appoint, ikaw yung midnight appointee, tapos you feel naman na you're really qualified for the job, pero may due process dito, pwede mo Meron. i-apply yan, na para ba't yun naman po ko aalisin. Correct. I serve para sa bayan, hindi naman po para sa master ko. Yes, partner. Pwede mo ilaban yun. Pwede. Kaya nga Hello? dito, hindi na, kumbaga, outright or hindi niya sinasabi, tanggal kayo lahat. So, either, Hello, Ron? mag-tender kayo, courtesy resignation. Okay. Bigyan nyo ng free hand ang bagong ombudsman at mag-reapply. Hindi naman niya sinasabi na, kumbaga, wala na Yun na, lahat Mel, yun. Kasi nga, may, yun din, partner, maganda yung pinunto mo, may presumption of regularity na. Order ka raw. So, lalo na kung hindi Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala po.